Sa pagsapit ng gabi, may matang nakamasid. Tikbalang sa dilim, humabol sa paligid. Kapre sa punong kahoy, usok ang bumabalot. Maligno sa anino, lihim na sumasagot. Mga kwento ng lagim, di mo kayang itanggi. Dilim ng alaala, ligtas ka ba ngayong gabi? Kilabot Pinoy Horror Story. Mga hiwagang sa dilim, bumabalik. Kilabot Pinoy Horror Story. Ligtas ka ba o sa takot ka matitigatig? Serye FM. Magandang araw po sa inyo, Kuya Totoy. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Maris, taga Argao, Cebu. Matagal ko na pong pinapakinggan ang podcast niyo. Halos maubos ko na nga po ang mga episodes ninyo sa YouTube at sa Spotify. Pinapakinggan ko na po kayo mula pa lang nung estudyante pa ako. Tuwing gabi, nakikinig ako habang naglalaba o nag-aayos ng tindahan. At lagi ko naiisip, paano kaya kung ako mismo mangyari sa akin yung mga kinikwento? Hanggang sa isang gabi, nangyari nga. At mula noon, ay hindi na ako lumalabas kapag gabi. Lumaki po ako sa isang maliit na sitio sa Argao, malapit sa tabing bundok. Ang bahay po namin ay gawa lang sa kahoy. May maliit na bakuran at puno ng mangga sa likod. Kapag tanghaling tapat ay dinig na dinig mo yung mga batang naglalaro. Mga manok na tumitilao. Mga kambing na nag-aaway sa pastulan. Pero sa gabi, Kuya Totoy, ibang-iba. Pag sumapit na kasi ang alas 11 ay biglang tatahimik ang lahat. Pati mga kuliglig ay titikil. At sa ganoong oras, minsan ay may maririnig kang kakaibang kaluskos sa gilid ng kakahuyan. Parang may mabigat na hayop na naglalakad. Pero paurong. Sabi ng matatanda ay wag daw lalabas kapag 10 oras ng gabi dahil daw baka sigbin iyon. Hindi ako naniniwala sa mga ganoong kwento, Kuya Totoy. Ang akala ko ay panakot lang ng mga matatanda ang ganoong klaseng kwento. Pero mali ako. April 16 iyon, birthday ng kapatid kong si Andeng. Marami kaming bisita at pagkatapos ng kainan, nagsiuwian na ang lahat ng bandang alas 10 ng gabi. Pagod na pagod ako sa pag-aasikaso, kaya lumabas ako sa bakuran ng aming bahay para lumanghap ng sariwang hangin. Tahimik ang paligid. Bilog na bilog ang buwan. Ang hangin naman ay mainit pero may kakaibang lamig na dumadampi sa bato ko. Maya-maya, may naaamoy ako. Hindi ko kaagad napansin pero habang tumatagal ay palakas ng palakas. Parang amoy na nabubulok. Nakakasulasok ito. Amoy na hindi mo alam kung saan galing.
Amoy na kahit takpan mo ang ilong mo, ay malalanghap mo pa rin ito. Paglingon ko, tahimik ang mga aso namin. Karaniwan kasi kapag may dumadaan, tatahol agad sila. Pero ngayon ay parang natigilan sila. Lahat ng aso sa paligid ay nakayuko. Nakapailalim ang buntot. Tahimik. Kinabahan ako dahil parang may kakaibang nangyayari o mangyayari. May punong mangga sa likod ng bahay namin. Mga 5 metro lang ang layo mula sa pinto. Sa ilalim nito ay may nakita akong gumagalaw. Akala ko ay aso ng kapitbahay. Pero habang pinagmamasdan ko ito, may kakaiba. Yung ulo niya, mababa. Yung katawan, parang kambing pero payat. At mahaba ang kanyang paa. Napansin ko ito, Kuya Totoy. Paurong siyang naglalakad. Hindi lang basta paatras, yung tipong parang pabaliktad ang mga tuhod niya. Ang bawat hakbang ay may kakaibang tunog sa lupa. Nang lumitaw sa liwanag ng buwan, halos matapon ko yung hawak kong baso. Ang mata niya ay dilaw na parang nagliliyab. Ang balat niya ay parang mamasa-masa na nangingintab pa. At higit sa lahat, wala siyang anino. Parang lumulutang siya sa liwanag ng buwan. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko. Siguro dahil sa kaba ay napaatras ako. Natapakan ko yung lata ng gatas sa sahig. Lumikha ito ng tunog at doon siya biglang tumigil. Nilingon niya ako. Dahan-dahan niyang iniangat ang ulo niya at nang magtama yung mga mata namin, Kuya Totoy, parang biglang lugit yung paligid. Wala akong marinig kundi pintig ng dibdib ko. Tapos biglang humalakak siya. Mahina lang sa una, pero habang tumatagal, parang nagiging malademonyo na ang kanyang tawa. May halong hikbi, may halong galit. Nagtatatakbo ako papasok ng bahay. Isinara ko agad ang pinto pero hindi pa man ako nakakalayo. May bumangga mula sa labas. Umuga ang buong dingding, parang may babigat na hayop na humampas. Naririnig ko yung pagkaluskos sa paligid ng bahay. Parang umiikot siya at sa bawat sandali, naaamoy ko yung masangsang na amoy. Sumisingaw ito sa siwang ng pinto, pumapasok sa loob, tapos may kumakatok 3 beses. Alam kong hindi tao iyon kasi habang kumakatok siya ay naririnig ko yung paghinga niya, parang humihigop ng hangin. Naalala ko bigla yung biling sa akin ni Lola Piling. May iniwan siyang maliit na supot ng asin at dahon ng bayabas, nakatali sa pulang silid. Sabi niya, pag may naamoy ka na ganyan, huwag kang matakot. Ihagis mo ito pero huwag kang titingin. Kinapa ko sa aparador, buti na lang ay nandoon pa. Hawak ko yung supot, nanginginig ako. Lumapit ulit yung mga yabag sa labas. Tapos maya-maya, biglang natahimik. Hinila ko ang bintana, binuksan ko ng bahagya, at itinapon ko yung agimat. Pagbagsak nito sa lupa ay biglang pumidlat. Kasabay nun, narinig ko yung maalingaw-ngaw na sigaw sa labas.
Hindi tao, hindi hayop. Parang pinagsamang iyak ng sanggol at halakhak ng matanda. Pagkatapos noon ay nagliwanag ang paligid. At sa gitna ng dilim, nakita ko siyang tumatakbo palayo. Paurong pa rin. Sa bawat hakbang niya ay may naiiwan na abo sa lupa. Kinabukasan, sinamahan ako ng tatay ko sa likod bahay. Sa lupa ay may mga bakas ng paa, pero baliktad ang direksyon. Pabaliktad ang lahat. At sa tabi ng mga bakas ay may maliit na piraso ng balat. Kulay abo. Amoy nabubulok. Nag-imbita si tatay ng pari. Pinabendisyonan namin ang bahay. Pero hanggang ngayon, Kuya Totoy, tuwing sumasapit ang alas 12, may mga sandali pa ring naaamoy ko ulit yung masangsang na amoy na yun. Ang kinaibahan nga lang, hindi na araw-araw. Pero bigla kong maaamoy yun habang naguhugas ng plato o nagsasara ng tindahan. Sabi ni tatay ay baka guni-guni ko na lang daw iyon dahil napabasbasa naman na daw ang bahay. Pero sa tuwing naaamoy ko iyon, napapansin kong tumatahimik ulit ang mga aso at doon ko naalala yung bilin ni Lola. Kapag naaamoy mo siya, ibig sabihin ay nakita ka na niya. Maraming salamat po sa pagbabasa ng aking kwento, Kuya Totoy. Muli, ito po si Maris. At ito ang kwentong kilabot ko. Nagustuhan mo ba ang kwento natin ngayon sa Kilabot Pinoy Horror Stories? Like and subscribe na sa aming YouTube channel. Give us 5 stars rating. Kung may sarili kang nakakatakot na kwento, ipadala ito sa aming Facebook page o sa kilabotstories2021@gmail.com. Huwag kalimutang i-click ang follow button at notification bell sa Spotify para sa updates sa bagong episodes. Hanggang sa susunod na kwentuhan, mga repakol! Paalam!